Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 16, 2024 at Tuesday. So another bloody market ulit yung galaw natin dito. So parang El Nino yung sobrang init nung market natin. So malakas ulit po yung drop ng index natin. So negative 2.4% kasi ang laki naman ng lumabas ngayon. So negative 1.19 billion. So hindi na yata matapos yung drop natin dito sa market. So ang pinaka-reason na naman na nabasa natin is sabay pa rin tayo doon sa drop din po ng US market. So nagda-drop din sila dahil doon sa Iran-Israel pa rin. So maraming tatakot na mag-escalate yung gera na naman doon sa bandang Middle East po natin. Ayan. So yan po yung iniinda ng market. Pero grabe naman yung drop niya. Kasi parang ghost month na yung datingan. Mas matindi pa kasi ilang araw na sunod-sunod po na pa-drop yung ating market. So no choice tayo kundi antayin po yung tamang galaw ng market ulit. Siyempre, bago tayo mag-trade. So, falling knives yan Philippine Stock Exchange natin. So, makita mo din dito, mga blue chips pa rin yung malakas yung drop. Metrobank yung nakikita ko dito, negative 5%, URC minus 3, ICP minus 3, AC minus 2%. So, lalakas ng drop ng mga blue chips. So, balik na tayo dito sa parang wala din nangyari sa market natin na 6,404.97. So baka naman ito na yung capitulation niya kasi oversold na yata si Philippine Stock Exchange natin or itong mga blue chips natin kasi drop na naman tayo ng 2.4%. So yung mga trending stocks natin, isa lang naman yung Verdi dito o dalawa yung Verdi natin. Itong si Apollo po natin, so nag-trending siya kanina. Nung umaga, umabot siya ng 20%. Ayan, so congrats doon sa mga meron sa kanya. So, at least may isang stock na berde dito sa galaw natin, maliban dito kay Kep kasi si Kep naman is yung hinahabol yung 200% dividends niya. So, si Apollo, nag-up siya ng 9.89% and then meron siyang 121.30 million net foreign sales. So, meron lumalabas dito kay Apollo natin pero malakas yung sipa niya. So nag-take advantage na siguro kasi nag-up siya ng 20% kanina. So take note na lang doon sa net foreign sale natin sa kanya. Tapos si Keppel natin, so continuation po siya. So yung kahapon, hindi ko mailagay kasi baka ma-hype natin si Keppel. Pero parang ganun nga yung pupuntahan niya. So siguro apat na beses na ceiling to. So nag-up siya ulit ng 49.9%. So ceiling ulit siya for today and meron siyang eto lumalabas 56.2 million net foreign sales si Kep. So si Ali syempre drop rin andito siya 2.68% yung drop and malakas pa rin po yung net foreign sale. So saan kayo nagpupuntahan yung mga investors natin, shorting kaya sila during this time or ano muna, sidelines din lang. So negative 2.68% and 196.49 million net foreign sale nga po itong si Ali natin. Tapos si SPNEC, so nag-breakdown na rin siya below 1 peso na to, negative 5.1%. And then meron siyang 444K. So, nagbe-breakdown na yung mga stocks natin. ASEN, ito breakdown din. Negative 6.91%. And then meron siyang 975K. Net foreign buy naman siya pero wala. Laglag pa rin kasi yung price action. And then another property representative na market natin, si Mega World. So nakita ko na rin, nagbe-breakdown na rin po yung kanyang price action. So syempre yung mga bagong papasok sa market natin ngayon, good times yan kasi nasa mababang presyo yung mga stocks. So opportunity, di ba? Negative 2.25% and then meron siyang 1.76 million net foreign sale. Ayan. So, daig pa natin yung pandemic yung yung galawan ng index natin. Ganto-ganto yung galawan natin nung pandemic at wala ni konting bounce. So, binibreak niya lang yung mga support natin kasi palabas nga po yung mga foreigners dito sa market. Okay? So, wala. Hintayin na lang natin yung galaw niya. Tapos, syempre, wait tayo ng tamang signal bago mag-buy ulit. Ang hirap bumili, di ba? Kasi sumasalo ka from the past few days. Ayan. So, another drop sa port kapag marami kang binili ng mga stocks during this time. Pero mukhang mukhang sabay sabi din natin kahapon, mukhang overdue na sa technical bounce si PSE. Overdue na talaga kasi nag-oversold na yung kanyang price action naman. Okay? So disclaimer guys, as usual, doon sa mga bago sa channel natin, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved sa market due
diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong piliin. And then sa mga nakasubscribe, as usual, bad times tayo ngayon or good times is may review pa rin naman tayo dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga posts or kung gusto mo join ka sa trading group namin. Pero ngayon kasi madalas kong gawin dito sa group namin is antay muna tayo ng ano ng bounce. Syempre, ang hirap. Ang hirap saluhin yan. Opportunity pero wait natin yung tamang technical results o ng bounce natin. Wala pa eh, hindi pa natin makita. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. And then check mo lang po yung ating videos sa trending stocks dito sa company reviews, profit or loss, mga sample indicators natin. So isa lang sinasabi. Marami na is oversold na yung ating mga big caps. And then building fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSC stock market studies naman. Okay? Pangit daw ng ano, PSC market natin. So, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga later in games. Subscribe ka lang po para updated ka. Pati si crypto medyo battered din yung ano, yung price action niya. So sumabay na rin sa mga stocks. And then social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. Check mo na po yung mga posts natin diyan. Ganun din sa ating Facebook page na Palaboy Traders para updated ko po sa mga posts. Bodega Peak sa mga articles sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles naman natin. So check mo na lang yan. Buti na lang meron tayong konting side hustle dito sa market natin, sa websites natin. Tapos sa Twitter, ayan, nakalimutan kong buksan yung Twitter. Okay, so check po natin yung mga posts natin dito sa Twitter naman natin. So merong isang Ayala Logistics official response. Yung kanyang business, i-close niya yata ito eh. Entrigo Business and Operations join with R21 o meron siyang consolidation to streamline network and personnel. Si AC Logistics so kay All AC to, di ba? So anyway, mukhang mahina yata yung business niya dito. Bloomberry Sans China drop as much as 4.8%. So ito na rin yung price action ni Bloom natin. So affected na rin ng galawan sa market. Si SSI, Tontoco, Frolix, insurging demand for Sara and Lacoste. SSI profit jumps to record 2.6 billion. Ayan, mukhang maganda yung earnings nitong SSI natin. GMA7, so may upcoming dividends to. So meron siyang dividend yield na 6.7%. Ayan. So maganda rin pala yung dips nitong si GMA7. Web annualized earnings niya is 0.006. So 2.3 versus 5.5 million. So medyo bumaba yata yung first quarter 2024 naman niya. So ito yung mga nagbenta for today. BDO, BPI, China Bank, pero ang dami, di ba? AP, BSC, FGen, MER, Manila Water, SGP, Shell PH, SPNE, CDNL, EMI, FB, Jollibee, CHP, IMI, ABA, AC, Aboitiz, DMC, JT Cap, Ali, All HC. So, majority ng stocks natin is nagbentahan. Hindi ko makita yung ano, foreign funds bought for today. So, medyo maaga yata yung recording natin. So, Apollo 331 point Apo pala, 331.95 million versus 157.7 million. So, nadoble yata yung earnings nito. Ayan. So, buti pa si Apo. Lopez, LPC, Holdings to, no? 2.85 billion is drop siya ng -48%. So State Pension Fund GSIS upsizes its stake in Gokong Milled RL Commercial REIT by 10 times over the last 2 months. Ayan, dito pala nag-invest si GSIS natin. Emperador, drop siya -10% annual earnings to, di ba? Fourth quarter is drop siya ng 36%. FGen awards LNG cargo shipment to CNOOC Gas. Lesser Use Prutas Holdings reports 2023 net income up siya ng 37% pero yung price niya drop ng 30%, no. DMW plus 238% and then fourth quarter is plus 58%. Maganda rin to. DMW. Megawide prepares 5 billion fixed rate note flat. Alter unit gets grid connection for Tanay Wind Power. CREC secures 20 billion deal with RCBC. Axilum earmark 400 million for its capital expenditure this year. Double Dragon, Tycons Edgar Injapsia II and Tony Tan Kakyong
reports profit at 23.25%. So medyo kumita na rin si Double Dragon natin plus meron siya listing, di ba? Hotel 101 sa Nasdaq. Ayan. So yan yung antay natin sa kanya, yung kanyang listing, di ba, sa Nasdaq niya, inantay natin. Emperador, so its net income dropped by 10%, CREET, 0.05 dividends, Wilcon, 0.11 plus 0.15 special, payable by May 8, CPG Incorporated saw a 32% increase in its consolidated net income. ICT secures go signal from Philippine ports. Megawide intends to offer fixed rate ban. AGI, ayan, may balita tayo. Uh, Andrew Tan's Alliance Global Group soared to record high profits in 2023. Attributable earnings at 21%. Ayan, okay naman siya. BLL, Vistaland registered a 39% jump in 2023 net income. So, ang gaganda ng companies pero pangit yung price action. Pizza targets opening 400 new stores this year. Axilum Core 158 million, 2% siya sa fourth quarter. Fruit net income is up by 37% nga po siya. So AGI, alam na natin yan. Pizza, nadoble natin. Ito, BSP. Chief Eli Remoluna says BSP has hardly intervened in the currency market. In recent weeks, he's comfortable with the peso's current level pero mataas na. 57 pesos na yung palitan natin. So ito yung hotspot natin kanina. Hot volume heat map pala dito sa PSE market. So pinaka-drop si Ali kanina. ICT, SM, AC, SMPH. So lahat ng blue chips, laglag pati PLDT. Ang nag-survive lang si Aboitiz, si Apollo, sino itong isa? At saka meron pa dito sa bandang baba. Hindi natin siya makita. Si Kep pala. Ayan, 50% kasi. Emperador, APX, pwede ba si APX, saka si Aboitiz nga. Okay? So the rest, laglagan po yung mga stocks natin. Okay? So ano pa ba? SEC filing confirms, ayan, may news tayo ulit kay Abra, AR. Confirms illegal Abra mining shares circulating the market will proceed with involuntary delisting proceedings. As PSE said, affected minority shareholders may seek legal remedies on their own to recover their investment. So ito lang yung problema natin kay Abra Mining kasi mukhang ang gagawin niya tayo daw yung mag-seek ng way legal remedies on their own. So pababayaan pala tayo ng Philippine Stock Exchange na ito. Dapat magkaroon na lang sila ng ng isang 'di ba sa US usong-uso yung ano bang tawag nila doon? Yung lahat nagsasama-sama para mag-seek ng uh, legal remedies o 'di ba para makuha nila yung kanilang mga asset. So, antabayan niyo na lang po, baka merong mag-announce yan later on ng additional na news with regards dito kasi mukhang magdidilis siya kasi hindi niya kayang bayaran. Siyempre yung ang laki ng fine niya, 'di ba? 560 million. So, pwede niyo basahin po itong article na to. So, kung ano yung sinasabi ni Philippine Stock Exchange natin, Security Exchange Commission, yung kanyang findings sa Abra Mining and Industrial Corporation kasi meron nga talaga silang abnormality daw na ginawa. So kawawa naman investors. Tapos ang sasabihin lang ni PSE, ito yung ayaw ko ding mabasa, tayo lang yung mag-seek ng legal remedies. Kaya nga nandyan sila, di ba? Para sa mga investing public. Eh di, ang hirap pala mag-invest. So bukod sa risk ng pag-drop ng price action, kapag yung stock natin is nagloko, yung mga may-ari, tayo din pala yung maghahabol sa kanila which is parang hindi naman kasi kaya may mga tax tayo, di ba? Sa pagtitrade dito sa market para makatulong sa mga ganyan. Pero anyway, yan yung sabi nila dito sa inyo. So kung meron siguro magreklamo sa government officials, most likely titignan nila kung anong nangyari dito kay Abra Mining. Yan. Pwede na kayong patulpo yung mga merong hawak po na Abra Mining natin. Alter Unit revises name. So naging na siya. Alternative Win Holdings Corporation. Pizza increase OPEX spend weights on fourth quarter SSI. So okay yan. EMI is medyo drop to ng 10% yung nabasa natin sa kanya. Tapos yung VIX, yung volatility index sa US natin, nag-spike siya ng 11% kasi biglang nagbagsakan nga yung mga stocks nila kagabi. So Burst Your Bubble may partnership yata si
BBM dito kay MVP at saka kay Mr. Ramo Ang. Entrego says its website that expresses services stop as of April 1. This year operations now under Air 21. So, ko-consolidate na sila dalawa kasi mahina yata yung kanyang business naman. Okay? So, ito yung galaw natin kagabi. Tapos sabi natin, ito nga, medyo malakas din po yung drop sa bandang US market natin. So, Nasdaq negative 1.79, Dow Jones negative 0.65, and then S&P puro pula negative 1.2%. Okay? So nasa bad side ulit tayo ng market during this time. Pero sana may technical bounce naman si PSE natin kasi wala straight na straight na bumagsak yung mga stocks natin. Okay? So guys yung mga gusto ng guys sa trading sa Philippine markets, ayan, through bad times and good times, bad times tayo ngayon. Pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So open po yan anytime. So anyway, basahin pa rin natin yung market kahit napangit na pangit para at least alam po natin yung nangyari sa kanya. So oversold natuloy na yung pagka-oversold po ni Philippine Stock Exchange natin kasi na-break na naman yung 6,400, and then hopefully meron naman na for the coming few days RSI 25 na lang si Philippine Stock Exchange natin. So ang pinaka-reason, sabi natin, bukod sa inflation, inumpisa ng inflation itong up to MA 100, and then the last 2 days is yung scare po dun sa gera ng Iran at saka Israel. Pero sinabi naman na merong parang ceasefire sila, no? Pero ano pa rin naman iba pa rin yung reaction ng market. Siyempre, nagkakatakutan pa rin naman siya. So, pinaka-next na support ng index is 6.3 na, no? Kasi 6.4 na So, di ba natin? Hindi ko pa naman masabi na yan yung pinaka-bottom natin talaga. Kasi nga po, wala pang sign of reversals. Tingnan natin. Pero yung pinaka-worst case scenario natin, which is parang gano'n yung pinupuntahan ni Philippine Stock Exchange natin, nag-drop tayo ng 15% na sunod-sunod. So, nasa 10% na tayo, halos 10% na. So, hopefully okay naman na yan. Kasi wala naman na, di ba? Sabi naman is hindi yung matutuloy yung yung gera doon sa bandang Iran at saka Israel. Pero anyway, iba yung reaction ng market kasi nga yung foreigners natin is lumalabas po siya. Yan, negative 1.19 billion. So ito yung pinakamataas na drop natin since magkaroon tayo ng correction noong April 1st, negative 2.4%. Ayan, so laki yan. Grabe yan. So 2% pero individual stocks natin may mga nag-drop dyan ng 8%, 10% siguro. Silipin natin siya. So pinaka nangunguna dito sa hindi ko pa masabi yung kung sakali mag-bounce siya nasa yung resistance pero ito yung pinakamalapit 6,500 na, hindi na tayo titingin dito sa 6,600 kasi lampas na 6,400 na yung pinaka support po natin. So ang nag-cause ng drop is maraming blue chips. Metrobank nauna negative 5%, ICT ano bang chart nito, ayan kaka-pullback lang na Metrobank. ICT negative 3.6%, nag-gap down niya siya. Tapos sino pa? PLDT. Nag-trap din si PLDT. Negative 4.95%. Si Plus yun. JT Cap. Ayan, grabe din si JT Cap. Minus 6%. Bloom. Ayan, balik na tayo sa ilalim. Minus 4%. Converge, minus 2.91. At saka si ASN nga, negative 6.91%. Parang Subaru yung yung bull market natin. So, yung winners dito, wala yatang winner sa blue caps natin. Avoites lang, 0.52. Ayan, so hopefully bottom na yan, nauna na siya. And wala na some big caps natin, kawawa naman yung mga stocks natin. And then, dito sa winners, KEP. So, ito pa rin, pinag-usapan natin sa kanya, 200%, 216. 49.9% ceiling. Apollo, nag-20% to kanina pero medyo nag-pullback. Si Balay, 9%. Nabubuhay na si Balay. SLI, nasa ba si SSI? Maganda yung review niya kanina Lotto, 2%. ARA, pag naisip ko si Abra ARA nakikita ko Araneta to, hindi to yung Abra mahining natin. Okay, sino pa? SSP 1.6. Hindi rin maganda yung galaw niya. And then sa biggest losers, ECP 16% plus ang pinakamalaki. 9% at saka grabe si IMI lumabas yung earnings niya, negative 700%. So parang basura na si IMI minus 9%, Alter minus 8%,
8% din siya, 8.45. RCI, nag-drop na rin, no? Double tap na nga siya dito. 8.37 CLI. Ba, akala ko okay to. Malakas, nag-ano na siya, nag-dividends. Meron siyang dividends, 8%. So, sumabay yung dividends. Si JO, minus 7%. ABS, yung nakita ko nag-drop kanina. Ayan, 16% si ABS natin. So, bargain na bargain na yung mga stocks, ha. Sino kayo maunang mag-bounce sa mga to? MRC, minus 6%. LC, minus 5%. SPNEC, yan, nasa trending. PLDT, minus 4.95 nga po siya. And then, ang dami ng ano, laglag dito. So, bloody yung market natin for today naman. Okay? So, yung galawan, para kayo kung tignan yung port ko, ha. Grabe yung ano, laglagan. So, anyway, so ito, tanda natin, ito yung reason mula dito sa breakdown sa MA 100 yung ano, yung usapin sa gera. So, siguro naman pag medyo nawala, mag-bounce din siya and then re-retest ulit yung MA 100 natin. Pero last time, ang tinagal ng drop is from September to October. So halos 1 month din yung previous na drop natin na ganito yung itsura. So kung April 1st siya, meron pa tayong additional 2 weeks na iindayin dito sa market natin bago siguro siya mag-start ng recovery naman. Okay? So dito sa US market, mukhang bad pa rin yung ano, pinapakita niya. So wala pa rin kasi yung Dow G. Hintayin natin mag Dow G CPSE bago gumanda siguro yung mga reviews natin. So Nasdaq is negative 0.06, Dow Future 0.12, S&P is negative 0.09. So grabe din, oh. Tingnan mo. Ayokong tignan yung market natin bukas. Drop dito sa US market kagabi. Tapos ngayon, di ba, yung futures medyo drop. Tapos sa European markets, malakas din. More than 1% din yung drop nila. So dito sa Asian markets, may mga 2% din tayo. Ayan, lahat din po. Kahit Korea, nag-drop siya 2%, Taiwan 2%. So marami yung affected dun sa ano, sa usapin dun sa gera. So meron dito news si Yahoo Finance. So stock market today, S&P 500 falls back under 5-1 as big tech leads stock slide. Pero yun nga is yung usapan dito sa gera sa banda. Ayan. Iran's attack on Israel and the continuation of corporate earnings season dito sa US market natin. Okay, so crypto, ganun din, laglag din po. Drop ulit si ano, Bitcoin 63K minus 4%, Ethereum 3K na lang siya, BNB balik ulit sa 500. The rest, laglag din po. Ayan, makita nyo lalaki. 8%, 6%, 10%. Ayan, lalaki ng laglagan natin. Ano ba? Kailan kayo magre-recover itong mga stocks natin? Okay? So, very quick review ulit tayo kasi very bad pa rin naman yung markets natin. Mahirap mag-speculate during this time. So, pero biglang pumitik si, ano, si Apollo natin. Pero merong lumabas sa kanya, 121 million, di ba? So, baka, hindi kaya ano to, bull trap si ano, Apollo natin. Wala din naman tayong news na nabasa sa kanya pero nag-up siya na 9.89. Pero yung pinakagalaw niya, mabot siya ng 20%. O nag-30% pa pala siya. Kaya pala siya pinag-usapan na maigi kanina. So anyway, bigyan natin siya ng reasonable doubt. Si Apollo, resistance is 0.0120. And then, ilalagay ko lang dito sa band ng baba kasi medyo duda ako dito sa lumabas na 121 million. Kasi first time natin nakakita ng malaking trade kay ano eh. Kaya Apollo, tingnan natin bukas kung meron sumalo dyan na locals. Pero downtrend pa rin naman. Yung pinaka-overall na picture. And then, nag-stop siya short dito sa MA 20 natin. Okay? So, tingnan na lang natin bukas kung ano yung galaw niya. Anyway, hindi naman tayo masyadong optimistic pa sa galaw ng market kasi nga, hindi pa natin makita yung, kahit technical bounce nga, hindi natin ma-predict kasi net foreign sell, malakas sa Philippine market. So anyway, lagyan natin siya dyan, 0.0120 at saka 0.0089 na range si Apollo natin. Okay? So, tinitrade siya ng mga traders na local. Next, si Kep natin is mukhang pupunta nga siya doon sa ano sa 200% natin. So kung 200% siya, 100% na siya ngayon, di ba? So another sabay pinaka 200% is dito. So lalagay ko na dito kasi parang ganoon naman yung gusto niyang gawin. Wala makasingit kanina, may mga titrade din sa amin na ano, sabi hindi makapasok kahit nung first thing in the morning pumasok na sila. Hindi rin makapasok kasi
sinisiling ka agad si CAP natin. So anyway, lagay ko na lang diyan 23.28. Medyo malayo pa, pero puro ceiling kasi 49.9, baka bukas ceiling ulit dahil dito sa 216% na special dividends niya. Ayan. So, ex-date is April 26. So, meron pa siyang 10 days. Ayan. So, maganda pa i-speculate to kung abot nga siya dito sa 200% na resistance level nga po siya. So, ito yung dalawang kandila. Baka hindi nyo makita. Ito yung 50 at saka ito yung another 49.9% na galawan natin. Okay, so more on the upside syempre kasi hinahabol nga po nila itong dividends na to. So 49.9% up and then negative 50.24 million net foreign sell. Okay, so sa big caps, Ali, so syempre bad pa rin si Ali. Kala ko nag-bottom na to kahapon. So nag-form siya ng another support dito sa baba. So hindi pa natin ma-confirm. Pero okay yung earnings niya, di ba? 28%. So nagkakatakutan lang sa doon sa gera ulit. So 26.73%, 26.73 support, resistance, hindi ko pa masabi. Wala pa tayong makikita na resistance. Resistance pwede 28.43 pero wala pa naman kasing reversal. Pero overdue na siya sa technical bounce kasi nga oversold na siya. So same lang yung itsura niya sa Philippine Stock Exchange natin. So yung overall picture, syempre, bearish si Ali natin. 2.68% drop and then malakas pa rin. 196.14 million net foreign sale po si Ali natin. Okay, so very bad. Meron din ako hawak na Ali. Tingnan natin kung hanggang saan aabutin yan. SPNC, negative 5.1%, 444K net foreign sale. So, ito yung worry natin sa kanya, di ba? Kasi nag-breakdown na siya kahapon, di ba? Usapan natin sa kanya. So, ngayon, meron siyang support. Okay, so hopefully yan yung temporary support. Kung susundan ko yung pinaka-channel niya, ito yung mabubuo ko sa kanya. Kasi ito yung niya, trend niya last time eh. So kung dito yung trend niya, okay, hopefully yan yung trend niya. Ang pinaka-support natin is medyo malayo pa, which is sasakto dito sa previous low niya nung IPO ba to? Itong price na to. Okay, so anyway, hopefully mali tayo. And then meron siyang temporary support dito sa kasi nagano siya nag-bounce siya ng konti dito sa 0.88. Pero alam mo na, nakita mo na yung galaw ng buong market natin. Bearish talaga yung sentiment po ng mga stocks. So 5.1%, hopefully mag-hold tayo dito sa 0.88. And then si ASN, another big caps na matatanggal yata to sa blue chip si ASN natin. Negative 37 yung niya, earnings niya. So broken na yung support po natin, wala pang support. Overdue na rin sa correction kasi nasa RSI 70 na lang po. So daig pa sa daig pa sa penny stock si ASN natin ayaw bilhin. So tingnan natin yung pinaka bigger trend. Ito yung trend niya na isa. And then ito yung isa. So ang sabi dito sa trend, ang pinaka support niya is malapit na dito sa 3. Okay, 3. 3 siguro kasi 2.93. Pinaka-psychological support na rin. So, pwede, no? Pwede yung 3 pesos. Tignan natin. Nag-bounce siya dito last time. Hopefully, mag-bounce siya ulit. Pero yung overall picture niya talagang bearish si ASEN. So, negative 6.91%. Hopefully, good to. 975K net foreign buy. So, overdue sa bounce si ASEN. And then, lastly, si MEG. Nag-breakdown na rin pala. So, kaya pala trending si MEG. Kala ko ano lang to. Pero malit lang naman yung drop niya, no? Kumpara sa ibang stocks natin. Kasi 8% lang siya. Yung iba, sina GGS, sina Ali, more than 20% na yung kanilang drop. So, maigi pa nga si MEG. Pero drop nga din siya, negative 2.25%. At then meron siya 1.76 million net foreign buy. So, mas malalim na siya sa pandemic pero yung earnings niya is maganda naman. So, undervalued si MEG. Asan ba yung support natin? Hindi na natin makita yung mga previous na candle niya. So, meron siyang support dito. Around 1.66. Ayan, tingnan natin kung abot siya diyan sa level na yan. Pero hopefully mag-bounce na rin siya kasi yung RSID niya is sobrang baba. Nasa 15 level naman. Ayan. So, congrats doon sa mga wala pang wala pang hawak na stocks during this time kasi parang pandemic yung pakiramdam natin dito sa laglagan sa markets po natin. Ayan. So, balik tayo sa PSE. So,
Ang hirap pang sumalo during this time kahit na nakita na natin is 23 lang yung RSI pero sabi natin last time ganyan din naman nung pandemic, nag-ano din naman siya, di ba? Nag-oversold and then nag-bounce din naman siya. Kasi yung ano naman, yung okay, although lagi natin sinasabi, okay naman yung funda ng mga majority ng big caps natin pero bumabagsak pa rin. So anyway, tingin natin is eventually magre-rebound din naman. So it's a matter of time na lang kung kailan siya mangyari. At hopefully hindi matuloy yung gera, sabi nga natin, kasi affected masyado yung mga stocks naman natin. Okay, Tuesday pa lang, oh, grabe na yung market natin. So tingnan natin for the last 3 days kung aabot na mag-bounce yung market natin. So yun lang muna yung ating review. As usual po, please don't forget to subscribe dito sa Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or dyan ka dito sa group. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Big Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guys sa trading sa Philippine markets. So very bad times ngayon. Control your emotions, sabihin natin. So yun lang po. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.